Nakatayo si Lucky sa tapat ng Sarmiento Holdings. Hawak ang isang cup coffee na binili niya sa Starbucks habang pinagmamasdan ng gusali. Ilang taon na siyang bahagi ng kumpanyang to, mula simula hanggang ngayon na isa na siya sa mga operations manager. Hindi lang to basta building para sa kanya. Dito siya unang nag-intern, dito siya unang na-assign sa field, at dito niya rin unang naranasan kung paano magpuyat, gumawa ng strategy at natuto. Soon, mapapasakin din to. Bulong niya habang nakatingin sa building. I hold into the promise of my mom na mapapasakin to balang araw. Pinikit niya sandali ang mga mata. Bumalik sa isip niya ang boses ng kanyang ina noon na mapapasa kanyang kumpanya dahil siyang panganay at kailangan niyang magtagumpay para patunayan na karapat-dapat siya bilang tagamahala ng kumpanyang Sarmiento Holdings. Grabing tiwala din ang binuhos niya sa kanyang ina. Kaya't ngayon at noon pa man ay nagsusumikap na siya. Pero nawala ang lahat ng tiwalang yon nang umalis ang kanyang ina para sa ibang lalaki. Ang ama ni na Maxine at Caleb. Naiwan si Lucky sa piling ng kanyang ama na kalaunan ay pumanaw sa sakit. Simula noon, pinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya aasa sa iba. Siya mismo ang bubuo ng kinabukasan niya. Pagdating sa bahay, bumungad agad ang mga tawanan mula sa sala. Nandoon si Maxine, nakahilig sa balikat ni Elizabeth habang hawak ang tablet. Si Caleb naman ay nakaupo sa kabilang upuan habang tumutugtog ng gitara. Mommy, tingnan mo to. Ito yung concept ng game na i-represent ko. Memory of Us. Ang daming likes nung pinost ko yung teaser. Napangiti si Elizabeth at tinignan ang pinakita ng anak. Wow! Ang daming ang likes. So proud of you. Ang emotional ng dating niyan ha? May inspiration ka ba dyan? Thank you, Mommy. There's no inspiration, Mommy. Sadyang naisip ko lang bigla to. Sobrang pinapaboran ka talaga ni Mommy, Ate Max. Hala, hindi totoo naman. Maxine just has the charm. She knows how to connect. Tahimik lang si Lucky sa pintuan. Napansin lang siya ni Elizabeth nang lumapit siya sa sofa. Oh, Lucky, andyan ka na pala. Kumain ka na ba? Walang ganang tanong nito na para bang isa lang na itong katrabaho na nagtatanong kung may pagkain na siya. Hindi pa po. Galing ako sa meeting near in Tagaytay. Inayos ko lang po yung issue. Walang gana ding balik ni Lucky dahil sa narinig. Good, at least tapos na yun. Sagot ng ina at parang wala itong pake sa kung ano man ang ginawa niya. By the way, Maxine, send mo nga sa akin yung file ng game. I'm presenting it sa board next week. Bumalik sa gana ang boses ni Elizabeth habang sinasabi ang mga katagang yun. Gulat namang napatingin si Lucky at napatanong. You're presenting Memory of Us? Of course! Ang ganda kaya. Very heartfelt ang pagkakagawa. Nakaka-proud. Natahimik si Lucky. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Yung hindi siya napansin at parang wala paki sa kanyang nanay o yung sa harapan niya pinuri ang kapatid gamit ang larong siyang gumawa. Gabi na. Tahimik ang buong bahay. Nakatayo si Lucky sa labas ng kwarto ni Maxine, hawak ang tablet na nakadisplay sa screen ng Memory of Us. Game na siya mismong bumuo mula sa simula. Isang game tungkol sa mga alaala niya sa kanyang ama. Ang tanging taong naniwala sa kanya nung siya'y iniwan ng ina at nung siya'y nangungulila sa pagmamahal ng isang ina. Maxine, mahinang tawag ni Lucky pagkatapos niyang kumatok. Bumukas ang pinto. Si Maxine, nakasuot ng spaghetti dress at may inis sa muka. Wow, ate! Gabi na. Anong kailangan mo? May kailangan akong linawin about the game. Yung Memory of Us? Akong gumawa niyan. Buong mechanics, visuals, dialogues, lahat. At hindi lang basta game yun. Ginawa ko yun para sa tatay ko. Para sa mga alaala naming dalawa bago siya nawala. So, ano ngayon? Hindi mo naman na-pitch eh. Masasayang lang kung hindi magagamit. At saka, ayaw mo nun? Makakatulong ka sa kumpanya. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi rin ako papayag na kunin mo yung game na pinaghirapan kong gawin. Hindi mo kilala si Papa. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko nung iniwan kami ni Mommy para lang sa tatay mo.
Napatingin si Maxine pero hindi lumambot ang muka. Di sana tinapos mo ng maaga. Hindi ka dapat laging makasalini. Business to. Business? Okay. Then next time, gumawa ka ng sarili mong game to impress everyone. Hindi yung nagnanakaw ka pa nga ng laro na hindi mo naman pinaghirapan. Huwag mong gamitin ang buhay ng ibang tao para lamang umangat ka sa mata ng iba. Pumasok si Elizabeth, dala ang tray ng tea. Girls, ano tong naririnig ko? Is overreacting, ma. Ginawa ko lang naman yung tingin ko makakatulong. Ma, Maxine took my game. Hindi lang to basta laro. This was my memory with Papa. Pinag-iisipan kong gawin yun ng panahong halos wala kaming makain. Habang ikaw, nakikipagsaya kasamang ibang lalaki. Don't I at least deserve some acknowledgement from all of you? Natahimik si Elizabeth, pero agad din siyang bumalik kay Maxine at pinisilang balikat nito. Next time, sabihin mo kung ideya pala ng ate mo. Pero at least, you made it work. Good job pa rin. Hindi makapaniwalang nakatingin si Lucky sa ina. Puno ng disappointment ang mukha niya tumalikod. Akala niya, kakampihan siya ng ina at hindi haayaan si Maxine na i-pitch ang ginawa niyang laro. Pero nagkamali siya. Mukhang proud pa ang kanilang ina kay Maxine na sa ginawa nitong pagnanakaw ng larong ginawa niya. Pagkalabas ng pinto, ay doon na bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Mabagal ang mga paa niyang naglakad, papasok sa kwarto niya at dire-diretsong humiga sa kama habang may luha pa rin sa mga mata. Umupo si Lucky sa harap ng table, hawak ang iced coffee na hindi pa nababawasan. Late afternoon na, kaya medyo maingay ang paligid, pero parang wala siyang narinig. Nandun lang siya, tahimik na iniisip ang mga nangyari. Samantalang kanina pa siya tinitingnan ni Ezekiel, ang mag-iisang taon niya ng nobyo. Kamusta ang meeting mo? Tumanguling si Lucky, pero halatang may bumabagabag sa isipan nito. Napansin naman yun ni Ezekiel kung kayag tinawag nito sa pangalawang pagkakataon. Lucky. Napatingin si Lucky. Nagtagpo ang mga mata nila, saka huminga ng malalim ang dalaga. Kahapon sa bahay, nag-away kami ni Maxine. Bakit? Anong nangyari? Alam mo yung game na ginawa ko? Yung Memory of Us? Yung tungkol sa akin at kay Papa? Yeah, of course. Yun nga ang sabi mong pinaka-personal mong project eh. Exactly. Kinuha ni Maxine. Pinitch niya as if siya yung gumawa. Like, she took my story and made it her own. And the worst part, si Mama, kumampi pa sa kanya. Akala ko maiintindihan niya na akong gumawa. Kaya dapat ako mag-pitch o mag-present nun sa board next week. Pero akala ko lang pala yun. Wait, what? Alam naman ni Tita na ikong gumawa nun, di ba? Wala siyang pake. Basta si Maxine, lagi siyang may excuse. Laging tama. Laging nag-a-adjust. Ako? Ako yung masama kapag nagsasabi ako ng totoo. Ako na lang lagi ang kailangang mag-adjust para lang sumay si Maxine. Hindi porket eldest ako. Ako laging kailangang mag-adjust. Ay, damdamin pa rin ako. Saglit na natahimik si Ezekiel, tsaka hinawakan ng mga kamay ng dalaga. I'm sorry, Lucky. That's messed up. And I know how much that game meant to you. Nagbuntong hininga si Lucky. Gusto ko lang naman, ma-recognize man lang. Hindi dahil gusto ko ng fame or anything. Gusto ko lang kahit yung memory naming dala ni Papa. Sana hindi mo lang inakaw at pinakialaman. This time, niyakap siya ng boyfriend niya mula sa kabilang side. You don't have to prove anything to them, Lucky. Alam kong ikaw gumawa nun. Alam ko ding may babalik din sa yung larong pinaghirapan mong gawin. And no one can take that from you. Ngumiti si Lucky ng bahagya, pero totoong ngiti. Thank you. Minsan pakiramdam ko, ako na lang yung nakakakilala sa sarili ko. Wala na si Daddy. May mga kapatid at nanay nga ako. Pero wala namang pakialam sa nararamdaman ko. Bakit ganun? Laging ibang taong inisip. Pero yung nararamdaman ko, na hindi mo lang naisip. Bawat salitang binibitaw ni Lucky ay siya namang pagtuloy ng kanyang mga luha. Parang ayaw tumigil ng mata niya sa pag-iyak. Nakulang nilang ay dugo nang mailabas ng iyak. Nope. I know you too. And I'm proud of you. Sa lahat ng ginawa mo at kahit gaano ka pa ka-unfair yung nangyari.
Hindi na mabubura kung sino ka. At yung katotohanan na ikaw talagang gumawa ng game. Wala nang iba. Biglang tumahimik. Pero this time, medyo magaan ang pakiramdam ni Lucky dahil sa mga sinabi ng kanyang nobyo. Hindi niya alam ang gagawin kung magiging pati ito ay mawala sa piling niya. Mababaliw na siguro siya at madadala sa mental hospital pag nangyari yun. Isang linggo ang lumipas. Tahimik lang si Lucky sa isang sulok ng conference room. Hindi siya kasama sa listahan ng presenters. Pero, pinilit siyang dumalo ng ina. Wala siyang ideya kung bakit. Nasa harap si Elizabeth, confident habang nagpe-present sa board of directors. Nasa likod niya si Maxine, nakangiti. Parang model ng isang campaign kung nakangiti. And for our next speech, we're proud to introduce an original game concept designed to showcase some good designs and emotional connection. Memory of Us. Napatingin si Lucky agad. Kumakabog ang dibdib niya. An interactive game about a daughter and her late father, with charming art, heartfelt dialogue, and missions that reflect memory, love, and loss. Presented to you by my young and creative daughter, Maxine Sarmiento. Nagpalakpakan ng ilan. Tumango ang chairman. Very timely. Kakaiba tong game na to ha. Nowadays, mga gustong laro ng mga kabataan yung mga action game. That's very interesting. Tumayo si Maxine at ngumiti. Thank you, sir. I really wanted to make something meaningful. Tsaka yung bago sa paningin ng mga tao. Napakuyom ang kamao ni Lucky. Hindi siya makapaniwala. Yung game na ginawa niya, bawat detalye ng laro, yung mga dialogues and design, siya mismong gumawa. At ngayon, ay pinipitch ng kapatid niya sa harapan ng board. Pinagpatuloy ni Maxine ang pagpipitch habang parang unti-unting nawawalang ingay sa paligid ni Lucky. Paano kung hindi ko na mabawi ito? Kung kaya ko, mababawi ko kaya? Pumasok siya sa opisina ng Sarmiento Holdings matapos ang presentation ng individual project ni Maxine na ninakaw sa kanya. Nag-aalala siya sa mga nangyari. Lalong-lalo na't nakitang ipresenta ni Maxine ang laro niyang Memory of Us na para bang ito ang gumawa. Pagpasok niya, nakita niyang naroon si Maxine, mukhang masaya at proud pa sa sarili. Busy naman ang kanyang ina na nakatingin sa laptop at mukhang abala sa ibang reports. Maxine? Nag-angat ng tingin si Maxine at parang may konting kaba sa mukha nang makita ang seryosong ekspresyon ni Lucky. Ano ate? Anong kailangan mo? Bakit ikaw nagpresenta ng Memory of Us sa board? Alam mo namang akong gumawa ng laro. Alam mo yun. Ate. Yun na nga. Ginawa ko nga lang yan kasi sa tingin ko, may malaki na akong naiambag sa company. Hindi ba't ako naman ang nag-pitch? Ang mahalaga, na ipakita natin sa board ang potential ng project. Hindi ko sinasabi na walang silbi ang pitch mo. Pero ang punto ko, hindi ka nagsabi na akong gumawa ng lahat ng mechanics, characters, at missions. Hindi ko kaya na ipakita mo sa lahat na ikaw lumikha ng proyektong dapat ay akin. Paano mo na kayang gawin yun ha, Maxine? Wala man lang bang konting konsensya dyan sa puso mo? Tahimik na tumingin si Maxine kay Lucky at hindi na ito makasagot. Kitang-kita kay Maxine ang inis, pero ang hindi niya kayang itago ay ang takot na mawala ng pabor sa lahat at natatakot din ito sa mga kayang gawin ni Lucky. Lucky, relax lang. Hindi mo ba naiintindihan? Maxine is just trying to help. She's got a great pitch. Mom, hindi siya tumulong. She took everything I worked for at ipinalabas niya sarili yung ideya yun. Hindi niyo man lang ba kayang i-consider yung effort at time na ginugol ko para lang magawa yan? Hindi mo kasi maintindihan ate. Kailangan ng presentation. Kailangan ng company natin ng game. So don't be so dramatic. Pagdating ni Caleb, nadinig nito ang mga sigawan nila. Tumigil ito sandali sa pinto at nagtanong. Tapos na ba ang individual project mo, Ate Maxine? Caleb, she took my game. Huwag mong sabihin kakampi ka pa rin sa kanya. After all what she did. Lumapit si Caleb kay Maxine. Tinitigan ito si Lucky. Nagbago ang tono ni Caleb at sumang-ayon kay Maxine at Elizabeth. Ate, kung gusto mong magtagumpay, kailangan mo munang matutunan kung paano mag-adjust. Ate Maxine has a point. Kailangan ng magandang presentation. Hindi lang puro gawa. Hindi mo ba naiintindihan yun?
Napayuko si Lucky. Ramdam na ramdam ang sakit sa mga salitang yun mula sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi siya nakasagot at naiwan si Maxine na tuloy ang pagbabalat kayo. Walang nasabi si Lucky. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na nagpaliwanag pa. Nagmaneho si Lucky pa uwi. Hindi na kayang pigilan ang kanyang mga luha. Ang sakit ng nararamdaman niya. Ngunit habang nagmamaneho siya, hindi niya namalayan na may sasakyan na palang paparating. Isang malakas na salpok ang huli ng narinig bago pumikit ang kanyang mga mata. Pagmulat ng mga mata ni Lucky, agad niyang nakita ang kisame ng ospital. Malamig, puti at tahimik ang paligid. Masakit ang ulo niya, pero mas masakit pa rin ang puso niya. Lucky? Boses yun ni Ezekiel. May lungkot sa mga mata nito, hawak ang kamay niya. Ako nakita ng nurse na nasa unahan ng kontak mo. Akong tinawagan. Hindi napigilan ni Lucky ang maluha. Nabigla ako sa nangyari. Hindi ko na napansin ang paligid. Ang gulo sobra ng isip ko. Shh! Wala kang kailangang ipaliwanag. Nandito ako. Pagkalabas ng ospital kinahaponan, niyaya muna ni Ezekiel si Lucky sa isang maliit na restaurant. Kumain sila ng tahimik at in-enjoy ang pagkain. Ezekiel, thank you. Kahit ilang beses na ako nag-inarte, nandyan ka pa rin sa tabi ko at inaalagaan ako. Always. Sagot ni Ezekiel sabay halik sa noo ni Lucky. Pagdating nila sa bahay, pagbukas ng pinto, agad silang sinalubong ni Caleb mula sa sala. Oh, si Kuya Ezekiel. Grabe, ang tagal mo pong di nakadalaw dito ah. Biro ni Caleb. Hala, Kuya Ezekiel. Wow, mas gumwapo ka yata. Parang tumangkad ka rin. Or baka na-miss lang kita. Napatingin si Lucky kay Maxine at bahagyang kumurot ang noo. Hi Ren, Ate Lucky. Sabay balik ni Maxine ang tingin sa kanya na may inosenteng ngiti. Buti naman kasama mo si Kuya Ezekiel. He always bring this vibe. Alam mo yun? Medyo nagkatawanan si Caleb at Ezekiel pero napansin ni Lucky ang tagalang tingin ni Maxine sa boyfriend niya. Love, tulungan mo naman akong iakyat yung bago. Sure. Pag-akyat nila sa taas, bumaba si Lucky para kumuha ng tubig. Wala na sa sala sina Maxine at Caleb. Tahimik na ang buong bahay. Habang paakyat na muli si Lucky, napadaan siya sa kwarto ng ina. Bahagyang bukas ang pinto. Doon ay narinig ang usapan ni na Elizabeth at ng kaibigan nito. Liz, sigurado ka na ba sa plano mo? Isa lang kinakali bumaksi ng pipiling kong tagapagmana ng kumpanya. Sila ang mas deserving. Sila ang kayang magdala ng pangalan. Si Lucky? Well, alam mo naman she's too attached to the past. Nanlamig ang katawan ni Lucky. Para siyang binuhusan ng yelo. Pagkatapos marinig niya ang pag-uusap ng kanyang ina na isa lang kina Caleb at Maxine ang gusto nitong maging tagapagmana, agad siyang umalis sa tapat ng pinto ng kwarto ni Elizabeth. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang pinipigilan ng pag-iyak. Pagpasok niya sa kanyang silid, tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Nandoon si Ezekiel, nakaupo sa sahig habang nagsiselfone. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Love, okay lang ba? Tanong ni Ezekiel, lumapit at naupo sa kanyang tabi. Hindi na napigilan ni Lucky ang kanyang luha. Narinig ko si Mama. Ayaw niya ako maging tagapagmana. Sinabi niyang mas deserve daw ni Caleb at Maxine. Ni hindi man lang niya kinonsider na grabe yung paghihirap at pagtsatsaga ako. Napayuko si Ezekiel. Hindi ito agad nakasagot. Napakunot noon naman si Lucky. Love? Tawag ni Lucky at pilit na sinusuri ang reaksyon ng kanyang nobyo. Ngumiti si Ezekiel at hinawakan ang kamay ni Lucky. I'm sorry, love. Pero nandito lang ako para sa'yo ha. Kahit anong mangyari. Ngunit sa likod ng mga mata ni Ezekiel ay may gumugulong pag-aalinlangan. Isa sa mga dahilan kung bakit niya pinili si Lucky ay dahil alam niyang ito ang magiging tagapagmana ng kumpanya. At ngayong nalaman niyang hindi pala ito ang plano ng ina ni Lucky, biglang bumikit ang sitwasyon para sa kanya. Gabi na, sabay-sabay sila naghapunan sa kusina. Maraming ipinaluto si Elizabeth para sa bisita ng kanyang anak na si Ezekiel.
Marami din namang nagpalutos eh. Yaya, dagdagan mo pa nga ng inihaw. Bisita natin si Ezekiel. Dapat busog siya. Tumigil sa pagsasalita si Elizabeth bago nagsalitang muli. Tagal mong hindi napadalaw ha. Mukhang busy kaya sa mga date yun ng anak ko. Medyo naging busy lang po sa trabaho. Sayang naman kung palaging si Ate Lucky lang nakakakita sa'yo, no? Singit ni Maxine, sabay sulip kay Ezekiel na may bahagyang biro sa boses. Napatingin si Lucky kay Maxine at bahagyang nakakunot ang noo. Matapos ang hapunan, nagpaalam si Lucky kay Ezekiel na mauuna na siyang umakyat. Maghuhugas ako ng mukha, sunod ka na lang. Tahimik ang buong bahay ng gabing yun. Matapos ang hapunan, nagpahinga ng lahat sa kani-kanilang mga kwarto. Si Lucky kahit pagod ay hindi mapakali. Nasa kama siya katabi si Ezekiel pero ramdam niyang may namamagitan na malamig sa pagitan nila. Hindi na tulad ng dati ang pagyakap nito. Parang may bumabagabag. Pilit niyang pinikit ang mga mata habang yakap si Ezekiel. Pero ilang minuto pa lang ay naramdaman niyang gumalaw ito. Dahan-dahan itong tumayo mula sa kama at lumbas ng kwarto. Hindi na gumalaw si Lucky. Pinili niyang manatiling nakapikit at sinusubukang huwag mag-overthink. Samantala, sa ibaba ng hagdan, nakatayo si Maxine. Suot niyang manipis at masikip na pajama set. Nang makita si Ezekiel, ngumiti ito ng mapang-akit. Tagal mo ring nawala sa bahay namin, Kuya Ezekiel. Mahinang sabi ni Maxine habang nilalaro ang buhok ng kanyang daliri. Mismo ba kami? O si ate lang? Kukuha lang ako ng tubig. Ngunit bago pa makalakad ang binata pupunta sa kusina, sinadyang ibagsak ni Maxine ang hawak ni earphones. Yumuko ito ng mabagal. Tumingin ito pataas kay Ezekiel habang kinukuha ang earphones. Lalim na ng gabi, pero gising ka pa rin. Nang makuha ni Ezekiel ang tubig at ininom ito, hindi niya namalayang unti-unti nang lumalapit si Maxine. Nang ilapag niya ang baso, bigla siyang hinalikan ni Maxine. Naggulat ang lalaki, ngunit hindi siya tumutol. Napatigil ito saglit pero tumugon din. Ilang segundo lamang ay huminuway si Maxine sa kanilang paghahalikan. Nang kumalas si Maxine, pabulong ng salita ang dalaga. Hiwalayin mo na si ate. Ako naman ang magiging tagapagmana. Hindi pa ngayon. Sagot nito na may kasamang ngiti. Bago pa sila muling magkalapit, narinig nila ang marahang pagbukas ng pinto mula sa itaas. Agad nilang inayos ang sarili. Nagkunwaring walang nangyari. Bumaba si Lucky habang may dalang baso. Napatingin ng dalaga kay Ezekiel. Love, anong ginagawa mo? Nauhaw lang ako. Kumuha lang ako ng tubig. Tumango si Lucky at ngumiti ng bahagya. Kumuha ito ng tubig at inayos si Ezekiel para umakyat na. Hindi niya kita ang pagpapalitan ng tingin ni Maxine at Ezekiel sa likod niya. Sulyap na puno ng sikreto. Sa loob ng isang linggo, halos araw-araw na nasa bahay si Ezekiel. Hindi tulad dati na weekend lang ito dumadalo at bibihira. Ngayon, kahit weekdays, ay nasa bahay na ito nila Lucky. Napaupo si Lucky sa sofa, bitbit ang isang mug ng kape habang pinapanood si Ezekiel na tumatawa habang kausap si Maxine sa kusina. Love, napapadalas yata ang punta mo dito ah. Lumapit ng bahagya si Ezekiel at hinalikan ng noon ng dalaga. Yeah. Nag-leave muna ako sa work. 2 weeks. Burnout na rin ako eh. Gusto ko lang muna magpahinga and syempre, gusto ko na makasama. Talaga? Bakit di mo agad sinabi? Parang biglaan naman. Hindi ko rin agad na pagplanuhan eh. Pagulong talaga lately. Pero ayos lang yun. At least, more time with you, di ba? Tumango si Lucky. Pero habang naglalakad si Ezekiel pabalik sa kusina para kausapin ulit si Maxine, naramdaman niyang parang may mali. Hindi naman siloso si Lucky, pero pakiramdam niya may tinatago sa kanyang kasintahan at ang kanyang kapatid. Dahil napapadalas ang pagdalo ng binata at sa tuwing dadalo namin ito sa bahay nila, ay lagi nitong nakikitang magkasamang nagtatawanan si Ezekiel at Maxine. Iwinaksin na lang niyang nasa isip at bumalik sa pagtatrabaho.
Mabilis lumipas ang mga araw. Tuwing hapon, abala si Lucky sa mga online meetings niya para sa projects. At sa mga oras na yon, palaging nasa bahay nila si Ezekiel. Nasa kusina, nasa sala, o minsan, nasa garden kasama si Maxine. Isang araw habang abala si Lucky sa laptop, narinig niyang sumigaw ang kapatid na si Maxine. Ezekiel, dumating na yung order natin! Matinis at masayang sigaw ni Maxine, na agad na dahil sa sobrang lakas, ay narinig ito ni Lucky hanggang itaas. Nang dahil sa narinig, agad na bumaba si Lucky at medyo nagulat. Ano yan? Order niyo? Cookies lang yun. Gusto kasi ni Maxine. Gusto mo rin ba? Huwag na, busog pa ako. Malamig na sambit ang dalaga at umakyat na pataas. Pagod si Lucky buong araw dahil sa trabaho. Pero hindi man lang siya tinanong ng nobyo kung gusto ba nito ng makakain o ano. Kanina pa niya naririnig ang mga tili ni Maxine sa baba. Pero ayaw niyang mag-isip ng kung ano sa kapatid at sa nobyo. Nang gabing yon, hindi makatulog si Lucky kakaisip. Ramdam niyang lumalayo sa kanya si Ezekiel. Kahit nasa tabing ito, kasama niya. Pero ramdam niyang pagitan nilang dalawa. Malalim na ang gabi at tulog na ang lahat. Nagising si Lucky dahil sa lamig na nararamdaman. Nagising siyang hindi nakayakap si Ezekiel. Akala niya nasa banyo lang. Pero ilang minuto nang lumipas ay hindi pa rin bumabalik ang binata. Bumangon siya at dahan-dahang bumaba ng hagdan nang hindi nakagagawa ng ingay. May narinig siyang mga pabulong na tinig na medyo pamilyar. Dumungaw si Lucky sa may kurtina at doon nakita niyang kapatid at ang kasintahan niyang magkahawak kamay. Nanigaw ang katawan niya sa narinig mula sa kanyang nobyo. I'm tired of pretending, Maxine. Sa totoo lang, simula nung nalaman kong hindi si Lucky ang magiging tagapagmana, gusto ko na siyang hiwalayin agad. Pero hindi ko ginawa. I was thinking kasi na kung sakaling maghiwalay kami, hindi na ako makakapunta dito. And I will not be able to see you again. Samantalang ngiti-ngiti naman si Maxine dahil sa narinig. Matagal itong may gusto kay Ezekiel simula nung ipinakalala ito ni Lucky sa kanila at nagustuhan niya ang lalaki. Matagal ang plano ni Maxine na agawin si Ezekiel pero hindi niya alam kung paano. At ngayon ay nagawa niya na. Wala siyang konting guilt na nararamdaman. Dapat lang nahiwalayin mo siya. Hindi niya deserve ang atensyon na pagmamahal na binibigay mo, no? Para sa akin ang dapat yan. At isa pa, ako naman ang maging tagapagmana at hindi ang loser na yon. Kaya dapat lang nasa akin ka. Sa akin ka lang, Ezekiel. Biglang nanlamig si Lucky. Parang tumigil ang mundo niya. Ang buong katawan niya nanginginig. Kumapit siya sa hagdan para hindi matumba. Ang mga mata niya, punong-puno ng luha pero hindi niya pinayagang bumagsak. Tahimik siyang umakyat para walang makarinig sa kanya. Bumalik siya sa kwarto pero hindi siya makatulog. Kinabukasan, wala siyang imik. Tulala lang. Wala siyang ganang kumain. Nagkunwaring okay pero wasak na ang puso niya. Si Ezekiel ay pakitang tao na kunwari mapaki sa kanya. May pahalik pa ito at lambing pero nang wala ng pagmamahal sa puso nito. Tanghali na. Tunog ng tinidor at ng kutsara lang ang naririnig sa lahat habang kumakain sila ng tanghalian. Pero hindi na kinaya ni Lucky ang bigat sa dibdib. Tiningnan niya si Ezekiel, tapos si Maxine. Bumuntong hininga siya tapos ang salita. Ako na sigurong magsisimula. Mahina ngunit puno ng emosyong sambit ni Lucky. Nagtatakang napatingin ang lahat sa kanya. Napataas naman ang kilay ni Elizabeth. Alam ko ng totoo. Alam ko na. At ikaw, Ezekiel at Maxine, narinig ko kang dalawa kagabi. Narinig ko mga sinabi niyo. Biglang natawa si Maxine at nagpanggap na kunwari walang alam sa mga sinasabi ng kanyang ate. Ate, ano na naman ba? Kung ano-ano lang talaga mga pinagsasabi mo, no? Talagang gusto mo lang talaga akong siraan. Huwag kang magsinungaling, Maxine. Narinig ko kayong dalawa. Hawak niyo pa nga kami ng isa't isa eh. Kaya wag mo akong gawing sinungaling. Lucky, hayaan mo ko magpaliwanag. Tama na yan. Sigaw ng kanilang ina. Napalingon si Lucky sa ina, umaasang kakampihan siya. Pero matalim ang binigyan na tingin sa kanilang ina. Kung wala kang matinong sasabihin, manahimik ka na lang.
Hanggang kailan ka magsiselo sa kapatid mo? Lahat na lang gusto mong angkinin. Mommy, nagsasabi ako ng totoo. Narinig ko talaga sila. Hindi ako baliw. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi? Sa ugali mong yan? Sino pang maniniwala sa'yo? Palagi ka nalang pa-victim. Ang totoo niyan, ikaw ang problema dito. Tumayo si Lucky. Kahit palabas si sasaktan, ay nangangatog siyang nagsalita. Hindi ako ang problema. Kayong lahat ang problema. Akala ko kahit minsan kakampihan mo ako. Pero hindi pala. Kahit kailan hindi mo ako pinanigan. At sumasagot ka pang talaga? Wala kang respeto. Isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Lucky. Nanlaking mamata ni Caleb, si Maxine, tahimik lang pero bakas ang ngiti sa gilid ng labi. Lumayas ka. Hindi ko kailangan ng anak na palaging gumagawa ng gulo. Umalis ka sa pamamahay ko. Hindi makapaniwala si Lucky. Namumugto ang mga matang tumingin siya kay Ezekiel. Love, kung may konting pagmamahal ka pa sa akin, sumama ka na lang sa akin. Umalis na tayo. Puno na ng luha ang magaganda nitong mga mata. Lalo pang nasaktan si Lucky nang hindi kumibo si Ezekiel. Umiling lang ito at tuluyang tumingin kay Maxine. Akala ko totoo ka. Ikaw na lang inaasahan kong magmamahal sa akin ng totoo. Pero katulad ka pa rin nila. Tiningnan ni Lucky isa-isang mananakit sa kanya. Kay Elizabeth, kay Caleb, kay Maxine, at sa huli, kay Ezekiel. Simula sa araw na to, ayoko nang makita pang pagmumukha niyo. Bit-bit ni Lucky isang malaking maleta. Suot ang hoodie at nanginginig ang kamay habang binababa ang huling hakbang ng hagdan. Ramdam na ramdam ni Lucky ang bigat ng presensya sa sala. Nandoon si Elizabeth, Maxine, Caleb, at Ezekiel. Lahat nakatingin sa kanya. Tumigil si Lucky sa gitna ng sala. Wala nang luha sa mga mata nito. Pagod siyang umiyak. Pero kitang-kita ang kalungkutan sa mukha niya. Tumingin si Elizabeth sa kanya. Nakataas ang kilay. Ayan, umalis ka kung yan ang gusto mo. Wala namang mawawala sa amin. Matagal na kayong wala para sa akin. Pero sana man lang sa huli, maisa man lang sa inyo na pumili sa akin. At ikaw, sana ikaw man lang. Hindi makatingin ng diretso si Ezekiel. Umiling lang ito at nanatiling tahimik. Napakagatlabi si Lucky. Tumango siya ng mabigat sa pakiramdam, kinuhang hawakan ng maleta at humakbang palayo. Simula ngayon, wala na kayong kahit anong parte sa buhay ko. Huling sambit ni Lucky at lumabas, hindi lumingon. Malakas ang ulan pero hindi siya tumigil. Dire-diretso siyang naglakad at iniwan ang mga nanakit sa kanya. Maulan pa rin, may simpleng bubong ang lugawan at may ilang taong kumakain sa ilalim nito. Naupo si Lucky sa pinakadulong bahagi, suot pa rin ang hoodie. Tahimik lang habang nilalaro ang kutsara ng lugaw niya. Wala siyang gana, pero kailangan niyang kumain kahit konti. Hanggang sa biglang may dumating na lalaki. Nakaitim na trench coat, may dalang mamahaling briefcase. Parang hindi to bagay sa lugar dahil sa pang business suit nito. Nilibit ito ng tingin ng paligid, tapos tumingin kay Lucky. Miss, pwede bang makiupo rito? Mukhang masarap yung lugaw ah. Napatingin si Lucky. Muntik na siyang mataw sa itsura ng lalaki. Mukhang galing opisina ng board meeting, pero biglang tumabi sa para kumain sa lugawan. Sure, pero anong ginagawa na naka-blazer at sapatos sa gantong lugar? Umupo si Ralph na parang sanay na sanay. Kasi kahit CEO ka pa, pag gutom ka, lugaw pa rin ang sagot. At saka, mas trip ko to kaysa sa mga social na restaurant. Walang arte, diretsong kain, at mas masarap. Ang angas mo ah, pero lugawan pa rin ang bagsak mo. Oo naman, saan mo pa ba makikita ang 100 peso meal na ganito kasarap? Dito lang be. Hindi napigilang tumawa si Lucky. Bihira siyang matawa nitong mga nakarang araw. Pero sa simpleng balat ng lalaking to, parang nawala sandali ang bigat. Be, CEO ka nga bang talaga? Baka scammer ka lang. Pwede rin. CEO ng Lugaw Holdings.
May brunch kami sa buong Cavite. Joke lang. Pareho silang natawa dahil sa sinabi ng binata. Ako nga pala si Ralph. Walang apelido. Huwag ka na magtanong. Hindi ako artista ha. Lucky. Lucky. Pero mukhang malas ang araw mo. Pinagtulungan ng buong mundo. Iniwan ng lahat. So, yeah? Malas nga. O baka naman sinasadya ng mundo na alisin lahat ng peke para matira lang yung totoo. Napatingin sila kay Ralph. Hindi na siya tumawa. Hindi rin siya sumagot agad. Kasi sa totoo lang, tama naman ang sinabi nito. Kumain ka lang. Hindi mo kailangan sagutin yan ngayon. Katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa habang umiinom ng libreng sabaw. Si Lucky nakatingin lang sa ulan. Si Ralph naman, kunwari hinahanap ang tissue sa bag. Pero napansin itong isang maliit na folder na nakasilip sa bitbit ni Lucky. Hey, ano to? Nakakunot ang noong tanong ni Ralph. Nagulat si Lucky at pilit itong inaabot. Wala yan. Concept lang. Laro. Memory of Us? Wait, teka. Parang nakita ko na to. Saan mo nakita? Online. May nag-post. Maxine Sarmiento ata yun. Game concept daw, parang ganito to eh. Napabuntong hininga si Lucky bago sumagot. Oo nga. Kasi sa akin talaga galing yun. Natigilan si Ralph. Tumingin kay Lucky na ngayon seryoso at ramdamang bigat sa dibdib. So, you're telling me na ikaw gumawa ng Memory of Us? Tapos, ninakaw ng iba? Hindi lang basta iba. Kapatid ko. At sinang-ayunan ng sarili kong ina. Iniwan pa ako ng boyfriend ko dahil mas pinili ng lahat. Siya. Teka lang. Yung Maxine, yun yung nasa press conference last week. Ma-investor pitch siya ng concept na to. Pero hindi siya marunong sumagot sa mga tanong. Kasi hindi nga siyang gumawa. Gawa ko yan. At yung concept na yan, ginawa ko yan para sa tatay ko nang nawala siya. Tumahimik si Ralph, seryoso ng mukha. Nilapag nito ang folder ng maayos. Alam mo, dapat hindi ka nandito sa lugawan eh. Dapat nasa studio ka. Kinakausap ka ng publishers, ng press, ng investors. Wala na akong bahay, pamilya, o tiwala. Lugaw lang meron ako ngayon. Good. Kasi kung meron ka pa nun, hindi kita makukuha sa presyong lugaw lang. Natawa ng bahagya ang dalaga. Ang yabang mo? Hindi to yabang. Confidence to. Kaya nga CEO ako. Ngayon kung papayag ka, gusto kong marinig ang buong kwento ng Memory of Us mula sa totoong gumawa. Sige, pero ikaw ang taya sa extra talk ko ah. Ang ganda mo lalo pag ngumingiti. Keep smiling. May paghanga sa mukha ni Ralph nang sabihin niya yun. Napaiwas naman ang tingin si Lucky bago magkwento. Maambon pa rin. Kakatapos ng magkwento ni Lucky at sobrang gumaan ang pakiramdam niya. Nakatayo na sila sa gilid ng kalsada habang nag-aabang ng taxi si Lucky. Tahimik si Ralph pero palihim na tinitigan ng babae. Halatang napagod pero pilit pa din ngumingiti ang dalaga. So, saan ka uwi ngayon? Magho-hotel lang ako. Yung pasok sa budget. Kahit short stay lang. Basta may kama. Nope. Hindi pwede yan. Ha? Bakit? Bawal na ba ngayong matulog sa hotel? Baka naman gusto mong matulog ng may peace of mind. Sa mga hotel ngayon, puro ungo lang maririnig mo. Paano ka magkakaroon ng peace of mind yan? May condo ang kapatid ko. Pero kung okay lang sa'yo nakakasama siya, may dati siyang unit. Pero lumipat na siya sa mas malapit sa work. Katabi lang din ang unit ko. Safe yun. Malinis at tahimik. Teka, sigurado ka? Baka nakakahiya naman. Tingnan mo ako, Lucky. Nahihiya ba ako? CEO nga ako pero kumakain sa lugawan. Nahihiya ba ako? Napangiti na naman si Lucky. Pero halata pa rin sa mata niya ang pagod at lungkot. Bakit mo ito ginagawa? Hindi mo naman ako kilala. Kasi alam ko yung feeling na mawala ng lahat. Galing kami sa magulong pamilya. Magaling lang kami ng kapatid ko magtago. Lahat ng sigawan, sumbatan, pagmumurahan. Iniwan namin sa California. Kaya lumipat kami dito. Nag-umpisa ako sa walang-wala, Lucky.
Literal na nagbibenta ako ng kape sa tabi ng MRT. Hanggang sa natuto ako mag-trade, magtayo ng team. At ayun, naging CEO. Napatingin si Lucky kay Ralph, hindi makapaniwala. Wala sa itsura mo na galing ka sa hirap Exactly. Wala rin sa itsura mo na sinabugan ka ng buong mundo ngayong linggo. Salamat Ralph. Hindi ko akalaing may taong nag-aalala pa sa akin. Wala to. Sabi nga nila, minsan yung matinding ulan, kailangan mo lang ng taong mas malaking payong para tulungan ka. Ang corny mo? Pero effective, di ba? Napangiti kita. Lumalakas ang ulan. Tara na sa kotse ko. Ayan ang binata at magkasabay silang naglakad papunta sa kotse nito. Magkadikit ang katawan nila para hindi sila mabasa. Parang may kuryenteng dumadaloy sa katawan ni Lucky nang magkadikit ang katawan nilang dalawa ni Ralph. Tahimik lang sa loob habang tinatahak nilang daan. Ang ulan ay parang kumakatok sa bubong ng sasakyan. Napatitig si Lucky sa bintana pero ramdam niya ang tingin ni Ralph. Nang magkatinginan sila, pareho silang natigilan. Seatbelt mo pala. Baka maluwag. Nagkatawanan silang pareho at pilit na binabasag ang awkwardness. Pagkababa nila sa parking, inaka ni Ralph si Lucky paakyat. Pagbukas ng pinto ng unit, isang maliit pero maaliwalas na kondong bumungad. Halos puro pink din ang buong paligid. Halatang babae ang nakatira. Dumungaw mula sa kusina ang isang babae. Nakapusod, nakasuot ang oversized shirt at may kaakit-akit na muka. Pero ano pa bang ine-expect ni Lucky? Gwapo si Ralph at attractive. Kaya hindi na nagtaka si Lucky ang makita kung gaano ito ka-angelic face. Reina, this is your ate Lucky. You should call her ate because she's much older than you. If it's okay with you, dito muna siya titira. Gulat na gulat naman ng babae at napanganga. Oh my gosh! Ate! Ang ganda mo! Finally may ate na ako! Lumapit agad si Raina at niyakap si Lucky nang walang pasabi. Napatingin si Lucky kay Ralph, halatang gulat at medyo naaliw sa energy ng kapatid. Katulad lang ito si Ralph, energetic at medyo may pagkamakulit. Hello din. Grabe kuya, buti na lang sinama mo siya. She's so pretty. I want her to be my ate. Oh my gosh, I'm so happy. Ate Lucky, you staying here as long as you need, okay? My spare bedroom, my Netflix, my noodles sa pantry, and may kapatid akong baliw sa tabi lang din natin. Sobrang gaan ang pakiramdam ni Lucky. Pakiramdam niya, ngayon lang may nagmahal sa kanya na totoo. Kahit pa kakikilala niya lamang sa mga ito. Thank you. Hindi ko ina-expect to. I thought wala nang nag-aalala sa akin ng totoo. Buti na lang talaga nakilala ko kayo. Napangiti naman si Ralph sa tabi. Ganyan talaga kapag nasa bahay ka ng mga taong hindi mo kailangang patunayan ng sarili mo. Anyway, ako muna magluluto ng makakain natin. Gusto niyo ba ng pasta o fried rice? Anything. Kahit nga kanin na may tuyo lang, sapat na. Sambit ni Lucky at mapait na napangiti. Naalala naman niya ang ama. Noong panahon kasi, na iniwan silang dalawang mag-ama ng kanyang ina. Halos araw-araw ay tuyo na may kanin ang inuulam nila. Natanggal sa trabaho ang kanyang ama at nahirapan itong makapagtrabaho ulit. At lahat ng yon ay dahil sa kanyang ina. Kasabay ng pagkamatay ng kanyang ama ay ang pagkamatay din ng pangalawang asawa ng kanyang ina. At nalaman niyang buntis pala ito bago mamatay ang asawa. Natawa naman si Ralph nang mapansing biglang sumimangot ang dalaga. Noted. Gagamitin ko ang linya mo minsan. Cute mo kapag nakasimangot eh. Can I kiss you, miss? Mapaglarong sabi ni Ralph at natawa. Hindi na lamang pinansin ni Lucky yun dahil alam niyang palabiro talagang binata. Pagkatapos magluto, ay tinawag ni Ralph si Lucky Trina na busy sa kwarto ng kanyang kapatid. Paglabas naman ni Lucky Trina, sakto namang nilalapag ni Ralph ang niluto niya. Nang makita niya si Lucky, parang biglang tumahimik ang buong paligid niya. Nakatulala si Ralph. Ilang segundo rin siyang hindi gumalaw. Kuya, grabe yung kitig mo ha.
Baka maglaway ka na dyan kakatitig kay Ate Lucky. Tumigil ka nga. Tara na, kain na tayo. Umupo silang tatlo. Tahimik lang sa una, pero nararamdaman ni Lucky ang matagal na titig ni Ralph. Pagkatingin niya, biglang umiwas ng tingin si Ralph at kunwaring abala sa pagkain. Tapos na silang kumain, si Reyna ay agad pumunta sa kwarto para magpahinga at manood ng anime sa kwarto. Inayapan nito si Lucky, pero sinabi ni Lucky maghuhugas muna siya ng pinggan. Abala naman si Lucky sa kusina. Naghuhugas sa mga pinggan at habang naghuhugas, naririnig ni Lucky ang ingay mula sa kwarto ni Reyna. Maya-maya, lumapit si Ralph sa tabi ni Lucky. Hawak ang dish towel. Alam mo, sa dami ng dinidate ko dati, ikaw lang yung naghugas ng pinggan. Date na agad to? Sabi ko nga, dinidate dati. Di ko sinabing dinidate kita ngayon Ang yabang mo. Hindi ako mayabang. Sadyang gwapo lang. Oo nga, sino ba naman ang hindi mahulog sa isang lalaking kumakain ng lugaw na business suit, diba? Hindi lang ako nakakita ng CEO na may saltik. Wala akong saltik Gwapo lang. Sabay silang natawa. Maya-maya, pareho silang tumahimik, pero hindi awkward. Yung tahimik na at komportable. Habang pinupunasan ni Ralph ang huling plato, nagsalita siya ng mas seryoso. You know, Lucky, minsan, may mga taong sinisira tayo para lang itaas ang sarili nila. Pero may mga tao rin na dumarating para ipakita siya kung paano ka dapat tartuhin. Ralph, bakit mo to ginagawa? I mean, hindi mo naman ako kilala. Kasi minsan, may pagkakataon na malalapit sa'yo na totoo. At kung hindi mo yun pipiliin, baka hindi na maulit. Baka masanay ako nandyan ka. Then masanay ka. Kinabukasan, magaan ang pakiramdam ni Lucky nang magising siya sa isang maaliwalas na kwarto. Ang paligid ay tahimik at walang maririnig na kahit anong ingay. Sa tabi ng kama, may nakalagay na almusal at isang note mula kay Ralph. Siguro, nakapasok si Ralph sa bahay ng kapatid dahil may susi din ito. Good morning, Lucky. May meeting ako ngayon, but I'll be back later. Kumain ka na and take it easy. Ralph. Habang kinakain ang almusal, nagsimulang magmuni-muni si Lucky. Dito niya na napansin na mas tahimik at mas magaan ang pakiramdam niya. Hindi tulad ng mga nakarang araw na puno ng gulo, kahit papano nararamdaman niyang may mga bagay na mas kailangang tutukan. Sumapit ang tanghalit hapon at sa wakas umuwi na si Ralph. Nasa balcony silang dalawa habang kinakain ang pasalubong ng donuts ni Ralph. So, gusto mo bang bawiin ang game mo? Pwede nating ilaban yun. Tutulungan kita. Hindi pa. Hindi ko pa kaya. Hindi pa ngayon. Bakit? Kasi kailangan ko munang may mapatunayan sa pamilya ko, sa sarili ko, sa mga taong sinubukang wasakan ako. Ayokong bumalik bilang laki na binabaliwala. Gusto kong bumalik bilang laki na CEO na. Hindi para magyabang, kundi para ipakita na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Gusto ko munang mag-ibang bansa para huminga, para buuin yung mga plano ko, para makahanap ng peace. May bahay kaming sa Germany. Kung gusto mo, doon muna kayong dalawa ni Reyna. I will be staying here. Dahil alam mo naman, busy sa company. Napalingon si Lucky sa binata. Kita sa mukha ni Lucky ang gulat. No pressure. Susuportahan kita kahit anong desisyon mo. Makalipas ang ilang linggo, huling shopping bond din ni Lucky at Reyna bago lumipad pa Germany. Kasama rin si Ralph, pero nagpaalam sandali na pupunta sa restroom. Habang naglalakad sa department, biglang napahinto si Lucky. Si Maxine. Yung ex mo ba yan at yung kasama niyo yung kapatid mo, Ate Lucky? Hawak kamay sina Maxine at Ezekiel. Nagtatawanan habang papalapit. Nang makita ni Maxine si Lucky, ay bigla itong napangisi. Ay wow! Hindi naman ako na-inform na mabago ka na palang pamilya. Hindi ako nandito para sayangan ng oras ko. And why do I need to inform a trash like you? Parang gusto mo yatang magpapansin, Lucky. Kaso sorry, ibang babae ang mahal ko ngayon. Nakangising sambit ni Ezekiel. Medyo nanibago si Lucky.
dahil hindi naman ganun ang ugali ng kanyang nobyo nung sila pa. Talaga lang ha? O baka dahil minahal mo lang siya kasi nalaman mong siyang maging tagapagmana. What a shame. Mabuti na lang talaga at naghiwalay tayo. At saka, dapat lang na hindi mo nakuha ang pagkababae ko, no? Ang liit kaya niyan. Nakita kita habang nagsasarili. Para lang akong nakakita ng kikim na binibenta sa kali eh. Kahit kailan talaga Lucky. Second option ka. Sa pamilya, sa career, sa pag-ibig. Sabi ni Maxine at lumapit. Habang si Izzy naman ay galit na habang nakatingin kay Lucky. At kahit second option ako, hindi ko kailanman naging desperada. Tila naasa naman si Maxine at hinila ang damit ni Lucky. Ang kapal ng mukha mo? Max, umalis ka. Ako nang bahala dito. Sabi ni Izzy kailang makalapit ito. Hinawakan nito sa buhok si Lucky. Pilit namang tinatanggal ni Reyna ang pagkakasabunot. Pero sadyang mas malakas sa kanya si Ezekiel. Hanggang sa biglang may humawak sa balikat ni Ezekiel. Si Ralph, kakabalik lang mula sa restroom. Naka-mask, naka-cup, naka-shades. Nakasuot ito ng simpleng black shirt pero kahit na gano'n, ang attractive pa rin itong tingnan dahil sa malaki nitong kitawan. Layuan mo siya. Don't touch her like that. Or else, akong makakalaban mo. Nang iinsulto namang tumingin si Ezekiel. Wow! Sino to? Pamisteryo? Ba't ganyan yung itsura? Pangit ka siguro kayo nagkakaganyan ka. Actually, mas gwapo pa siya sa'yo. At hindi lang sa muka, pati sa puso. Let's go ate. Di sila worth it. Pag-aaya ni Reyna at hinila si Lucky. Sandali namang humarap si Ralph kay Ezekiel. Next time you raise your hand to her, make sure I'm not around, ha? Naiwan namang nakanga sa gitna ng store si Ezekiel at Maxine. Hindi makapaniwala. Tahimik ang gabi nang makauwi sila. Kita sa labas ng kondo ang city lights para mga bituin na nahulog sa lupa. Nakaupo sila kay isang malambot na upuan. Bigla namang lumabas si Ralph sa balcony. Hawak nitong isang tasa ng tsaa. Ang yabang ng ex mo. Kung tayo lang siguro ang nandun, baka nasapak ko na yun. Ang lakas ng loob ng hilahin ng buhok mo. Are you okay? Nasaktan ka ba? Let me check your head. Natatawang nagsalita si Lucky. Anong ginagawa mo? Okay lang ako, ano ka ba? Hindi naman masyadong mahigpit yung pagkakahila niya sa buhok ko eh. Are you sure? Baka nagkukunwari ka lang. I'm so pissed. I was about to punch him na eh. Pero ayoko naman gumawa ng eksena dun. Maybe next time, wala na siyang kawala sa akin. Sabi ni Ralph at iniisip pa rin ang nangyari kanina. Pero nagtaka si Lucky nang makitang nagbagong mukha nito. Biglang naging masaya ang aura nito. So, mas gwapo pala ako ah. Oo naman, bulag ka ba? Tsaka, mas malaking katawan mo. Ang attractive mo kaya. Medyo kinilig ako, to be honest. Tumawa si Lucky. Hindi niya inaasahang marinig yon mula kay Ralph. Ay, totoo naman, pero hindi lang mukha yung mas gwapo sa'yo. Pati puso? Oo, kasi minsan, kahit gaano kagandang mukha, kung maruming intensyon, magiging pangit lahat. Maya-maya, lumapit si Ralph ng dahan-dahan. Bahagyang inilapit ang mukha niya kay Lucky. Ramdam ni Lucky ang init ang hininga nito. Natigilan siya, pero hindi umiwas. Kung kaya kong piliin, I want you to be the start of my story. Ralph, ang dami ko pang dapat ayusin. Hindi pa ako totally healed. Okay lang, hindi kita pinipilit. Ang mahalaga, nandito lang ako kapag handa ka na. Nagtagpo ang mga mata nila. Tila ba tumigil ang mundo sa pagitan nila. Dahan-dahan, tumayo si Ralph. Pumasok si Ralph sa loob. Iniwang mag-isa si Lucky sa balcony. Napangiti siya, pero sa mata niya, may bumagsak na luha. Hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa pag-asa at kapayapaang nararamdaman niya pagdating niya sa Germany. Maagang maaga pa lang, pero maliwanag ng paligid ng airport. May bitbit na maleta si Lucky at si Reyna naman ay may backpack, earphones at anime sticker sa bagahe. Nakasuot si Ralph ng simple pero maayos na coat at may bitbit na paper bag.
Here, for you. Paalala yan na kahit malayo ka, may kakampi ka pa rin sa nag-aantay. Binuksan ni Lucky ang bag. Isang journal na may cover na nakalagay ay memory of you. Memory of us. Thank you, Ralph. Sobrang salamat sa lahat. Salamat din sa pagtanggap, sa pagtitiwala. Tumingin sila sa isa't isa. Ilang segundo silang nagkatitigan na para bang ayaw nang ialis ang tingin sa isa't isa. Tapos, dahan-dahang niyakap ni Ralph si Lucky ng mahigpit at matagal. Ay, grabe kuya. Mas matagal pa yung yakap mo kay Ate Lucky kaysa sa akin ha. Unfair. Sagot ni Reyna at kunwaring nagtatampo. Pero ang totoo, kinikilig siya sa dalawa. Napatawa si Lucky habang hindi pa din bumibitaw si Ralph. I want to hug her. Next time ka na lang. Sige na nga. Pero next time, gusto ko rin ng ganyang yakap pa. Maya-maya, binitawan na ni Ralph si Lucky. Tahimik na tinapik ang balikat nito. Goodbye, Lucky. Or see you soon. See you soon. At habang papasok na sina Lucky at Reyna sa loob ng departure gate, sandaling lumingon si Lucky. Nandoon pa rin si Ralph. Nakangiti. Kumaway ito. Kumaway din si Lucky pabalik. At kahit masakit umalis, may konting gaan sa puso ni Lucky. Dahil sa wakas, alam niyang may taong hindi siya iiwan. Bumbungad si eroplanong malamig na hangin ng Germany. Si Lucky Train ay naka-winter coat at scarf at nakatingin sa bintana ng taxi habang tinatahak nila ang daan. Sa tabi niya, si Reyna, puno ng sayang mukha nito. Grabe ate, parang aesthetic ng buong lugar. Tapos ang lamig-lamig, parang nasa K-drama ako. Although, ganito rin naman sa California, pero mas ibang pakiramdam ko dito. Anyway, Kuya said may office ka raw dito. Para daw anytime, pwede ka magplano ng kung anong gusto mo. Napatingin si Lucky sa maliit na study area sa may tabi ng bintana. May desk at shelves. Umupo si Lucky sa desk at hinabot ang journal na bigay ni Ralph. Binuksan niya ito at nagsimulang magsulat. Day 1, Germany. I feel like I ran away, but for the first time, I don't feel lost. Maybe this is what finding yourself looks like. Sulat niya sa kanyang journal. Magkatabi si Reyna at Lucky sa couch, may mugs ng hot chocolate at nanonood ng Filipino horrors. Ate, alam mo ba, pinagmamalaki ni Kuya nung last call niya. He said, you're the bravest girl he ever met. Brave? No, pero siguro napagod na lang ako matakot. I'm so glad you're here, ate. And this time, wala kang kailangang patunayan. Just be yourself. That's more than enough. Nagising ng maaga si Lucky. Suot pa niya ang hoodie niya kagabi at nakaupo na siya ngayon sa desk sa maliit na study area. Bukas ang laptop, nakabukas din ang notebook kung saan niya iguguhit ang mga bagong ideya niya para sa larong gagawin niya. Bigla namang tumunog ang doorbell. Ate, delivery para sa'yo. Sigaw ni Reyna. Lumabas si Lucky at sinalubong si Reyna na may hawak na bouquet ng eleganteng white tulips at lavender. Ha? Kanino galing to? Baka galing kay Santa Claus? Char, buksan mo na. Binuksan ni Lucky ang maliit na card. Maikli lang ang mensahe pero sapat na para mapangiti siya. Napangiti naman din ang malawak si Reyna. Nako, boto ako sa inyo ha. Grabe si Kuya, may pa flowers. Kilala ko yon no? Di basta-basta nagpapadala ng flowers yon eh. Pero grabe, kahit nasa Pilipinas siya, napadalhan ka pa rin ng flowers. Ewan ko sa kanya, pa-mysterious person pa. Ahar pa talaga. Pero kinilig ka no? Aminin. Hindi na napigilan ni Lucky ang mapangiti habang inaayos ang bulaklak sa vase. Hindi ko nga alam eh. Dati, binigyan ako ni Ezekiel ng dozen of roses. Walang effect. Pero ngayon, yan ang sinasabi ko. Pag totoong intensyon, kahit simple, damang-dama mo. Tulips lang yung ate. Pero ayun ka oh, para kang nakuryente. Grabe to. Ngayon ako nakilig ng ganito. Maggiliw na sambit ni Lucky habang inaamoy-amoy ang bulaklak.
Ilang linggo ang lumipas at walang sinayang ang inaksayang oras si Lucky. Nag-isip siya ng mga ideya para sa gagawin niyang mga laro na inspired sa buhay niya. Nasa booth si Lucky. Hawak ang tablet habang pinapanood ilang dumadaan na naglalaro ng demo ng When the Moon Found the Sun. Simple ang graphics, minimalist, pero full of heart. Nandun ang sina parang sa kanilang dalawa ni Ralph sa kusina habang naghuhugas ng pinggan. Pati yung moment sa mall na pinagtanggol siya nito. Lumapit ang isang babae, isang kilalang developer na may milyon-milyong followers. Napansin niya agad ang art style. "This is beautiful. Who composed the game?" I did. It's loosely based on real people and real love. It's raw. I can feel every line. That part where he said, "Then masanay ka," or "Then be used to it" in English. Wow, that hit deep. Tahimik si Lucky, pero halatang lumulundag ang puso niya sa loob-kulooban niya. "I'd like to collaborate, if you're open. We need more games like this. Honest, painful, beautiful." Pagkatapos ng event, naglangal pa uwi si Lucky at Reyna. Tahimik pa rin si Lucky. "Ayos ka lang, Ate Lucky?" "Yeah, na-shock lang ako. For the first time, someone admired of what I created. Sobrang sarap ng sa pakiramdam. Deserve mo yan, ate. Grabe din yung mga binuhos mo diyang oras at linggo, no?" Nagyakapan silang dalawa at alam ni Lucky na ito nang simula. Magiging busy siya sa darating na mga linggo, araw at buwan. Lumipas nga ang mga linggo at talagang ginawa ni Lucky ang best niya. Nag-isip ng mga ideya niya at pinaghahandaan niya rin ang conference na magaganap. I-represent niya na ang laro niyang When the Moon Found the Sun na inspired sa kanilang dalawa ni Ralph. Sisiguraduhin niyang this time hahangalan siya ng mga tao at hindi na muling mananako pa ang larong pinaghirapan niya. Tumahimik ang buong conference hall nang marinig ang pangalan ni Lucky. Kinakabahan siya habang tinatawag sa stage. Suot ang simpleng cream blazer, sleek ponytail, at may hawak na clicker para sa presentation. Now, let's welcome the brilliant mind behind the emotional hit, When the Moon Found the Sun, Miss Lucky Sarmiento. Sabi ng isang foreign host na lalaki. Umakyat si Lucky sa stage, halatang kabado siya, pero pinatatag niyang sarili niya. Pagharap sa screen, huminga siya ng malalim, saka nagsimulang magsalita. "I grew up thinking I had to earn love by being useful, by being perfect. But when I failed, I lost everything. My family, my boyfriend, and even my own worth. I created When the Moon Found the Sun, not to relive the pain, but to honor the light that reminded me I can shine on my own." Nag-flash sa screen ang concept art. Isang babae sa ilalim ng buwan, umiiyak habang may araw sa malayo na dahan-dahang papalapit. Scene by scene, ipinakita ang mga highlights ng game. Pumalakpak ang audience sa mall conference scene kung saan pinagtanggol siya ni Ralph. Tila damang-daman nila ang bawat emosyon. This is a love story, but not just about falling in love with someone. It's about falling in love with who you become when someone sees the light in you, until you see it yourself. Nag-zoom in ang slide sa quote mula sa game. Then masanay ka, pero nakalagay rin sa tabi nito ang translated in English para maintindihan ng mga audience. It's funny, right? But that line saved me because someone didn't walk away. He said, "Then masanay ka," or "Then be used to it." So I did. I got used to being seen, heard, and eventually, love. Nagpalakpakan ng mga audience dahil sa tagos sa pusong sinabi ni Lucky. Bumaba si Lucky ng nakangiti at ganun rin ang mga tao sa kanya. Nasa backstage ganyan si Lucky at si Reyna. "Nagawa mo, ate. I'm so proud of you. Nagustuhan nila." "Hindi lang ako. Tayo. Nagawa natin. Grabe yung kaba ko. Kala ko mahihimatay na ako sa kaba eh." Natatawa ang sabi ni Lucky. Nang biglang tumunog ang cellphone niya, isang message mula kay Ralph. "Nakita ko ang lahat.
Yung sinabi ko, I still mean it. Then masanay ka. I'm not walking away. Nandito lang ako sa tabi mo kahit anong mangyari. Napangiti si Lucky at pinisilang kamay ni Reyna. Mabilis na tumibok ang puso niya at hindi mapigilang makaramdam ng kilig sa loob. Bago pa niya ma-process ang lahat, tumunog ang phone niya. Tumatawag na si Ralph. Hey, superstar. Anong feeling na ikaw na ang star of the show? Bungad na sambit ni Ralph sa tawag. Natawan lang si Lucky at nasanay sa kakulitan nito. Hindi ko pa rin magets na tinatawag akong ganon. Pero ang sarap sa feeling. Di ako makapaniwalang nagustuhan nila. Deserve mo yan, Lucky. You put your heart into it. Sobrang proud ako sa'yo. Thank you, Ralph, sa lahat. Kasi naniwala ka. Kasi di ka umalis. Di ba sabi ko na? Nandito lang ako. Kaya masanay ka na. Gustong gusto mo talaga yung line na yan, no? Siyempre. Kasi may meaning yun. Yun ang pinanghawakan mo hanggang ngayon. And I'm really proud of you. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Pero siguro, mag-uumpisa ako sa pagsasabi na tama ka. Kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa. Ayun naman pala. Alam kong kaya mo. At kung sakaling madapa ka, tandaan mo nandito lang ako. Ang layo na ng narating mo. Ang laki na ng itulong mo sa akin. More than you know. Pero ikaw pa rin gumawa ng lahat. Ako? I'm just lucky na kasama mo ako. Sambit ni Ralph sa screen habang nagtitigilan silang dalawa. Labis ang ngiting pinakawalan ni Lucky habang kausap si Ralph. Dumaan nga ang oras. Umuwi na sila sa bahay upang magpahinga. Sumilip si Reyna mula sa pinto, may kislap ng kilig sa mga mata. Parang may chemistry ako nasaksihan kanina ha? Namulang mukha ni Lucky, sabay iwas ang tingin. Pero haltang halata pa rin ang kilig sa ngiti niya. Tumigil ka nga, Reyna. Nang-aasar ka na naman. Hindi totoo. Team Ralph and Lucky na talaga ako ngayon. Napailing si Lucky, pero hindi niya napigilan ang ngiting bumalot sa kanyang mukha. Nagtuloy-tuloy ang mga araw at walang araw na hindi masaya si Lucky. May mga dinadalohan siyang conference at minsan may fan meet na siya. Nagkaroon siya ng fan simula nung i-present niya ang kanyang larong When the Moon Found the Sun. Naging popular ang laro niya sa Germany at sa iba pang bansa. 6 na buwan na rin ang nakalipas simula nang manirahan siya dito. At masasabi niyang sobrang worth it na dito sila tumira dahil paunti-unti ay nagiging successful na siya. Nakakamit niya na ang matagal niya ng pinapangarap. Malamig ang simoy ng hangin. Nasa isang maliit na garden si Lucky. May bitbit na sketchpad at ballpen. Nakahoodie siya at nakaupo sa isang comfy chair habang nakatingin sa kalangitan. Iniisip ang papa niya. At mula sa malayo, narinig ang malakas na tao ni Reyna habang kausap sa phone ang kaibigan sa Pilipinas. Dumating si Ralph. Hawak ang paborito niya ang hot chocolate. Creative mood ka na naman. Hindi nawawala. Parang may gustong lumabas sa isip ko. Isa na namang game na dapat i-present. Gusto mong i-share? Siguro, pero this time, hindi na tungkol sa nakaraan. Gusto ko ng bagong genre. Hindi na heartbreak, kung hindi healing. Yung mga taong hindi lang basta nagkakakilala, kundi naghiram dahil sa isa't isa. Sounds familiar. Wala akong pinapatamaan. Alam mo, may naisip akong concept. Isang game na visual novel at interactive na may connectin sa totoong buhay. May pagsubok, pero walang bad ending. Lahat ng landas, may kabutihang pupuntahan, kahit masakit sa una. Kung ganyan ang concept mo, sasabihin ko na sa board na i-reserve ng position mo as lead creative director. Ha? Ralph! I'm serious. Gusto ng headquarters ang magawa mo. Hindi lang When the Moon Found the Sun. Itong bagong pitch mo, world class. And I want you to lead it. Hindi ko akalaing mangyayari to. Kaya mo yun, Lucky. From the moment na nakita kitang lumaban sa sarili mong paraan, alam kong hindi ka ordinaryo. At ngayon, hindi ka na lang basta game developer. Isa ka ng inspirasyon. Tumango si Lucky. May luha sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya.
Sa wakas, ay paunti-unti niya na nakakamit ang nais niya. Hindi niya magagawa ang lahat kung hindi dahil kay Ralph. Suot ang semi-formal na attire, ako ang isang tablet habang nagpapaliwanag sa harap ng design team sa Germany headquarters ng kanilang kumpanya. Nasa likod lang si Ralph, nakasandal sa pader, at proud na pinagmamasan si Lucky habang nagpe-present. Ngayon nalaman ni Lucky na may company na pala si Ralph dito sa Germany. This isn't just a game. It's a reminder that in life, there are paths we don't need to avoid, but choose to walk through. Because at the end, there's light too. Nagpalakpakan ng team at ang creative director title ay opisyal na inabot sa kanya pagkatapos ng meeting. Niyakap siya ni Ralph pagkatapos ito at sinundo si Reyna dahil kakain sila upang i-celebrate ang nakuhang posisyon ni Loki sa kumpanya. Pagkatapos silang kumain, ay nagpaalam na din si Ralph na babalik na ng Pilipinas. Mag-iisang linggo na kasi simula nang pumunta si Ralph at binisita sila. Balak pa sanang magtagal ni Ralph, ngunit kailangan siya ng kanyang kumpanya sa Pilipinas. May company din si Ralph sa Germany, pero kaibigan itong naghahandle. Hinatid nila sa airport si Ralph at nagpaalam sila sa isa't isa. Lumipas ang 5 araw at maaliwalas ang panahon. Nasa labas si na Lucky at Reyna, kumakain ng cake at nagkukwentuhan. Maya-maya, may humintong kotse sa may gate. Bumaba si Ralph, naka-trench coat at may dalang pasalubong. Kuya, ba't nandito ka ulit? Na-miss ko kang dalawa eh. Gusto ko lang ng break. Sure ka. Feeling ko si Ate Lucky lang talagang namimiss mo eh, hindi ako. Namula si Ralph, si Lucky naman ay natatawa habang kumakain. Reyna, wag kang makulit. Oo na, magpaparayo na ako sa lovebirds. Baka maiyak pa ako sa sobrang sweetness eh. Hindi totoo yun ah. Pinisil naman ni Lucky ng mumulang pisngi ni Ralph. Totoo ba? O nagpapakadenial ka lang? Nagtawanan silang tatlo. Maya-maya, habang nagkakape sila sa garden, nag-scroll si Lucky sa phone. Napansin niyang isang post isang business event na ginanap sa Pilipinas. Isa sa mga larawan ay si Ralph kasamang ibang CEOs at may babaeng CEO na nakatayo malapit kay Ralph. Medyo dikit ang mga katawan sa isa't isa. Tahimik ang si Lucky pero pansin ni Ralph na parang may nagbago sa mood nito. Ayos ka lang? Yeah, okay naman. Ang ganda ng event ha? Sino yung babaeng katabi mo sa picture? Si Diana. CEO siya ng isang fashion tech startup. Friendly lang yun. Wala yun. Close kayo? Lucky. Kung may babaeng close ako, sa gantong paraan. Sabay hawak sa kamay ni Lucky. Ikaw lang yun. Natigilan si Lucky. Medyo nahiya, pero ngumiti na lamang. Hindi niya na itinago ang kilig. Lucky? Bakit? Nagsiselos ka ba? Napalingon si Lucky ng mabilis, pero agad ding umiwas ng tingin. Kunot noo at tumingin sa cake sa harap niya. Ha? Ano ka ba? Hindi ah. Hindi, pero hindi ka makatingin sa akin ngayon. Kasi mainit yung kape. Natawa si Ralph at yumuko para tingnan ang mukha ng dalaga. Mainit nga, pero parang mas mainit yung mukha mo ngayon. Grabe ka talaga. Hindi nga ako nagsiselos. Bakit parang cute mo pag nagsisinungaling? Hindi nakasagot si Lucky. Nakatingin lang ito sa kawalan, pulang-pulang pisngi. Maya-maya, dahan-dahang lumapit si Ralph at bahagyang nilapit ang mukha sa kanya. Pero seryoso, kinilig ako sa sinabi mong mas gwapo ako kaysa ka Ezekiel. Ewan ko sa'yo, hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-move on dyan. Tumalikod si Lucky, pero hindi maitagong ngiti niya. Mahal niya na nga siguro si Ralph. Sa binata niya lang naramdaman magselos ng malala. Tanaw mula sa glass wall ng opisinang lungsod ng Berlin. Maliwanag ang araw at abalang lahat sa loob ng kumpanya ni Lucky, The Estelle Enterprises. Isang kilalang pangalan ngayon sa European gaming industry. Estelle ng kahulugan ng star, kaya ayan ang napiling pangalan ng kumpanya ni Lucky. Tumunog ang kanyang phone, may bagong notification mula sa isang article. From heartbreak to success.
how Lucky Sarmiento became the Philippines' most influential young CEO in Germany. Napangiti siya, pero hindi sa kaibangan, kung hindi sa saya. Kayang-kaya ko pala talaga. Sambit ni Lucky sa kanyang sarili. Pumasok si Reyna, bit-bit ang 2 cups ng kape. Madam CEO, nagpadala na naman ng bouquet si kuya. Kinatapat yata yung fans mo rito sa Germany eh. Sabihin mo sa kanya hindi ako kinikilig. Eh bakit parang kinikilig yung tenga mo? Napatingin si Lucky sa gilid, pero hindi na may tago ang ngiting pilit ng pinipigil. Proud ako sa'yo, Ate Lucky. Hindi ka lang basta-basta CEO. Inspirasyon ka ng maraming tao. Salamat, Reyna. Pero hindi pa to tapos. May mas malaki pa akong plano. Umuwi na sa Pilipinas si Lucky. Isasagawa niya na ang paghihiganti sa kanyang mga kapatid at nanay. Pati na rin si ex-boyfriend niyang manloloko. Sinabihan siya ni Ralph na wag nang ituloy ang plano niyang maghiganti. Pero hindi siya pumayag. Maghihiganti pa rin siya. Pero hindi ganun kalala at kawalang galang. Dahil kahit papano, ay makakadugo niya pa rin ang balat ng paghigantihan. Naniniwala si Lucky na kayang magbago ng isang tao kung bibigyan ng chance. Balak niya lang na maranasan ng kanyang ina at kapatid ang naranasan niya noon. Pero pagkatapos noon, ay papatawarin niya ng mga ito kung sinsi na magsorry ang mga ito sa kanya. Ngayon, ay nasa engranding seremonya si Lucky sa Pilipinas, kung saan magkakasama-sama ang mga CEO ng iba't ibang kumpanya. Maraming kilalang CEO mula sa iba't ibang bansa ang dumalo. Isa sa mga pinakaabangan ang keynote speaker mula sa Germany, ang mysterious yet brilliant CEO na naging top 1 game creator ng taon, si Lucky Sarmiento. Sabay na dumating sina Maxine at Elizabeth, both wearing designer dresses, confident na confident. So tiniizi ka lang corporate pride. Hindi rin nila alam kung sino ang keynote speaker. Ang alam lang nila, sikat ito at naging top 1 worldwide. Parang pelikulang pinapalabas ngayon. Pero habang lumalalim ang trailer, nagiging mas malinaw. Ito ay tungkol sa buhay ng isang babaeng niloko, ninakawan at iniwan. Pero bumangon. Pagkatapos ng trailer, lumabas si Lucky. Natahimik ang lahat. Nagulat sina Maxine, Elizabeth at Ezekiel. Magandang gabi sa lahat. Bago ko ipakilala ang aking buong game, nais ko munang balikan ang larong pinaka-pinag-usapan ng lahat. Memory of Us. Isang larong ninakaw sa akin ng sarili kong pamilya. Habang sinasabi niya yun, ay nakasulat sa screen ang translation nito sa iba't ibang lingwahe para maintindihan ng iba't ibang CEO. Tumigil si Lucky at bumukas ang screen sa likod, mga ebidensya, prototype documents, signed drops, email threads, pati voice memo kung saan sinasabi ni Maxine na ipapasa ko to as mine. Kasi, sino ba naman si Lucky? Hindi ako nagsalita noon. Hindi ako lumaban. Pero ngayon, I am no longer just Lucky. I am the CEO you buried, but never killed. Sunod na ipinakita ay ang secret video clips ng kanyang ina, si Elizabeth, na nakikipag-usap sa isang investor at sinisira ng ibang CEO. We confirm this through direct surveillance. This video has been validated. Pagsasalita ng isang lalaki sa mic, tumingin si Lucky kay Maxine. Hindi pa dyan nagtatapos. Ang sunod na pinakita ay si Ezekiel, may kasamang iba't ibang babae at kasama nito papuntang motel. Ezekiel, salamat sa aral. Akala ko pagmamahal. Ginamit mo lang pala ako habang may relasyong lihim kayo ng kapatid ko. Ano to, Ezekiel? Totoo ba to? Sigaw ni Maxine habang umiiyak. Agad na nataranta si Ezekiel. Hindi ko alam ang lahat ng to. Hindi yun totoo. Kung hindi totoo, bakit may date, oras, at pangalan ng hotel? Nakakalimutan mo yatang tech CEO na ako ngayon. Pagsingit ni Lucky, natahimik ang buong ballroom, pati ang CEO nagbubulungan. Tumayo ng matindig si Lucky at dumiretso. Ako si Lucky, hindi para apakan.
hindi para gamitin. Nandito ako hindi para maghiganti. Kung hindi para ibalik ang nararapat, ang respeto, karapatan, at pangalan ko. Nagpalakpakan ng iba at may sumigaw pa ng "You're a queen, Lucky." Pagkatapos ng event, lumapit si Ralph ng nakangiti. Nasa backstage sila ngayon. Akala ko ba hindi ka maghihiganti? Hindi to paghihiganti, Ralph. At itong tinatawag na justice, serve cold. Umiiyak na humahango si Maxine papunta kay Lucky. Galit na galit. Anong klaseng tao ka, Lucky, ha? Sa harap ng buong mundo? Wala ka ba talagang puso? Kalmado lang si Lucky, pero malamig ang mamata nito. Ngayon mo ako tinatanong kung may puso ako? Ilang taon niyo akong tinapakan? Akala ko habang nasa ibang bansa ako, sasabihin yung totoo sa lahat na ako naman talagang totoong gumawa ng concept na memory of us. Kasi akala ko, maaawa kayo sa akin. Pero lumipas ang magdadalawang taon, hindi niyo man lang nagawang aminin sa mga tao na ako talaga nagpakahirap para gawin yon. Habang si Maxine ay ni-enjoy ang mga fans niya, ilang buong akala nila ay si Maxine ang gumawa. Akala niyo tatahimik na kung habang ginagawa niya akong basura? Tama na, Maxine. Pagsingit ni Elizabeth at lumapit kay Lucky at malambing na nagsalita. Anak, Lucky, hindi ko nakita noon kung gaano kakahalaga. Patawad kung pinalis kita. Ngayon nyo lang nakita dahil napahiya ako? Humahawak sa braso ni Lucky si Elizabeth, halatang desperado. Bumalik ka na sa amin. Bawiin mo lahat ng mga pinalabas mo. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo yun. Maawa ka, anak. Dahan-dahang inalis ni Lucky ang kamay ng ina. Ang awa ko, hindi ko na ibibigay sa mga taong ginamit at sinaktan ng ako. Gusto mong bawiin ko? Para saan? Para muli niyo akong apihin? Sinira mo kami. Hindi mo lang ba kami pinatawad? Sinira mo ang pangalan natin. Akong sinira niyo. Ngayon lang ako bumawi. Pangalan niyo lang nasira. Hindi kayo. Lucky, hindi mo na iintindihan. Hindi naman intensyong saktan ka. Naluluhang sambit ng kanyang ina. Masakit man para kay Lucky na makitang umiyak ang kanyang mga minamahal sa buhay nang dahil sa kanya. Pero kailangan niyang ipakita na hindi na siya ang dating Lucky na inaapak-apakan lang. Pero sinaktan niyo pa rin po ako. Kaya ito na ang huling beses na maririnig niyo akong tatawagin kayong mama. Sagot ni Lucky at pinanatiling matigas ang tono ng pananalita. Habang kanina pa din niya pinipigilan ang mga luhang gustong kumamula sa mga mata niya. Tumulo ang luha ni Elizabeth. Si Maxine napaupo na lang sa gilid, walang masabi. Lumapit si Ralph at marahang hinawakan ng bewang ni Lucky. Let's go, love. Talk with them some other time. You need to rest na. Malambing na sambit ni Ralph. Muling tumingin si Lucky sa dalawa. Walang kasinungalingan ang kayang tumagal. Magdadalawang taon na akong tahimik. Ngayon naman, ako nang maririnig. Huling sambit ni Lucky at iniwan ang dalawang luhaan. Love, pwede bang mag-antay ka muna sa kotse? Gusto ko lang makausap ng isa kong kapatid. I've seen him kanina. Sobrang na-miss ko din siya. Don't worry, mabilis lang ako. Pagpapaalam ni Lucky, sumang-ayon lamang si Ralph at hinalikan sa noo ang dalaga. Nakaayos pa rin ang garden mula sa event. May mga ilaw na nakasabit sa mga puno. Si Lucky nakatayo malapit sa fountain, hawak ang isang baso ng tubig. Inaabangan ni Lucky kung lalapit pa sa kanyang kapatid o baka masama din ang loob nito sa kanya. Pwede ba kitang makausap? Sambit ni Caleb habang nakatilikod si Lucky. Hindi inaasahan ng dalaga na lalapitan siya ng kapatid at gusto pa siyang kausapin. Oo naman. Sorry, Ate Lucky. Hindi ako nagsalita noon. Hindi kita pinagtanggol kina Mami at Ate Maxine. Alam mo kasi na mas pabor si Mami kay Ate Maxine. Kaya sa kanya ako kumampi. Ayaw kasing pati ako tratuhin ni Mami na katulad ng pagtatanong sa'yo dati. Sorry talaga, Ate Lucky. Ang duwag ko dati.
Alam kong hindi ikaw, si Maxine, o si Moming hindi ako piniling panigan. Ang sakit lang, pakiramdam ko tuloy. Pinagkakaisahan niyo ako sa bahay. Valid naman yung nararamdaman ko noon, di ba? Inangat ni Caleb ang tingin at kita sa kanyang mga mata na puno ng pagsisisi. Oo, Ate Lucky. Valid lang po yung nararamdaman mo. Proud nga ako na nakain mo, ate. Kasi kung ako yun, baka nagpakamatay na lang siguro ako. Gustong gusto kitang patagulati, ate. Nang pinalayas ka ni Mommy. Kaso, naduwag ako. Hindi ako nakapagsalita kahit isang letra man lang. Caleb, aaminin kong nagtampo ako sa'yo at nagalit. Pero hindi ganun kalaki ang galit ko sa'yo. Katulad ng galit ko kay Mommy at Maxine. Hindi ko kayang magalit ng matagal sa maamo mong mukha. Napansin ko din nung araw na yun na bago ako umalis. Napansin kong naaawa ka na sa akin. Kita ko yun sa mga mata mo. Sobrang namiss kita, baby boy ko. Napatingin si Caleb at tila nabigla. Pinapatawad mo na ako, Ate Lucky. Oo, hindi kita isinama sa paghihiganti ko at sa magdadalawang taon kong galit. Gusto ulit kita makasama sa panibagong buhay ko. Huminga ng malalim si Caleb, parang nabunutan ng tinik. Tumango siya at nagpakawala ng isang mahinang tawa. Kung CEO ka na ngayon, ate, pwede bang mag-apply? Kasawa na sa company ni Mommy. Tingnan natin kung pasado ka sa interview. Sambit ni Lucky at natawa nilang din. Ilang saglit pa ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Nagyakapan sila ng sobrang higpit. Ano, love? Nagkausap na ba kayo? Tanong ni Ralph pagkabalik ni Lucky sa sasakyan. Yes, naawa ko sa kapatid ko. Talagang kay Maxine lang nakatulang atensyon ni Mommy. Tama lang na hindi ka nagtanim ng galit sa kanya. Nung nakita ko yung mukha niya sa internet, alam ko na ganun mabuti siyang tao. Talagang wala lang siyang choice kung hindi kumampi kay Maxine at sa mommy niyo. Kaya't gusto ko niyang tulungan. Alam mo, sobrang gaan sa pakiramdam. Parang nabawasan ng bigas sa dibdib ko. Pakiramdam ko, unti-unti na ako nabubuo. Hinawakan ni Ralph ang kamay ni Lucky habang nagmamaneho. You deserve peace, Lucky. And love. Kung hindi mo kailangan ipaglaban, kasi kusad nilang ibibigay sa'yo. Swerte ko na ikaw yung kasama ko ngayon. Hinalikan lang ni Ralph ang palad ni Lucky at hindi na muling nagsalita pa. Pagka-uwi nila, ramdam pa rin nila aking emosyon mula sa pag-uusap nilang dalawa ni Caleb. Pero mas magaan na. Parang may parte ng sugat na nagsisimula ng maghilom. Pagpasok nila sa kwarto, dumiretso agad siya sa kama at bumagsak ng nakatihaya. Pagod ka na, love? Tanong ni Ralph habang inaayos ang una ni Lucky. Emotionally, oo. Pero masaya rin ako. Worth it yung pagod. Pumasok si Ralph sa tabi niya, sabay hila ng kumot. Yumakap ito kay Lucky mula sa gilid at marahang hinagod ang braso nito gamit ang hinalaki niya. Alam mo, hindi ko na nga alam kung paano pa ako magmamahal noon. Kung paano ako muling babangon. Akala ko ubos na ako, pero bigla kang dumating. Hindi sumagot si Ralph, umiling lang siya ng bahagya. Saka dahan-dahang lumapit ang mukha niya kay Lucky. Nagmulat si Lucky at paglingon niya sa kanya, nagtagpo ang mga mata nila. Mga matang puno ng damdamin. Hindi na siya nakapagsalita pa. Hinalikan siya ni Ralph, malalim, mahaba, at puno ng paninabik. Isang halik na para bang sinasabi nito na hindi siya nito iiwan kahit kailan. Nagulat si Lucky pero hindi siya umurong. Sa halip, hinawakan niya ang batok ni Ralph at ginantihan ang halik nito ng buong buo. Habang tumitindi ang halikan nila, marahang kumandong si Lucky kay Ralph. Ramdam niyang init ng yakap nito, ang lalim ng bawat hinga. Nakaalala ang mga kamay ni Ralph sa bewang niya, parang sinusubukang pigilan ng sarili. Gawin na kaya natin. Napapikit si Ralph, maraing huminga at bahagyang napakagatlabi. Love, I'm hard na. Ang hirap mong tanggihan. Pero gusto ko na pag ginawa natin yun, sa kasal na natin, gusto kong sigurado ka. Gusto kong maging memorable ang araw na yun. Napatingin si Lucky sa ibaba. Napansin niya ang bahagyang umbok
sa suot na shorts ni Ralph. Bigla siyang napangiti. Kunot noong natatawa. So ganyan pala kalakas ang tama ko sa'yo ha? Pumatog na naman ako sa'yo. Wala kang ideya kung anong pinagdadaanan ko ngayon, no? Pero kahit anong init na nararamdaman ko, mas mahalaga pa rin ang nararamdaman nung hindi mo kailangang ibigay ang sarili mo para patunayan ang nararamdaman mo sa akin. Kahit nandyan na lahat ng tukso, mas gusto kong hintayin ka. Natahimik si Lucky. Niyakap niya si Ralph pabalik nang mas mahigpit pa. Alam mo ba, yan ang pinaka-sexy mong sinabi sa akin. Yung marunong kang magpigil para sa akin. Wala nang sinabi pa si Ralph at sumubsob na lang ang mukha sa leg ni Lucky at niyakap ito ng mahigpit. Hanggang sa nakatulog na lang silang dalawa. Kinabukasan, nagising si Lucky sa liwanag ng araw na tumatago sa bintana. Naramdaman niyang may mahigpit na yakap sa bewang niya. Si Ralph, mahimbing pa rin ang tulog. Bahagyang nakasubsob sa balikat niya. Napangiti siya at dahan-dahang hinapos ang buhok nito. Naalala niyang nangyari kagabi. Hindi ang halikan, kundi ang pagpipigil ni Ralph. Ang klase ng pagmamahal na marunong maghintay, kaya mas lalo siyang nahulog sa lalaki. Napakagat labi si Lucky at sabay hinlikan si Ralph sa pisngi. Good morning, Mr. Self-Control. Napangiti si Ralph kahit nakapikit pa. Good morning, Miss Temptation. Tumawa si Lucky sabay kurot sa tagiliran ni Ralph. Kainis ka. Hindi ako unang nagtanong ng gawin na kaya natin. Fine, pero ikaw yung may umbok. It's your fault. Pumatong ka kasi. Anyway, maligo ka na, love. Magbihis ka. May pupuntahan tayo. Ha? Saan? Secret. Monster rin natin ngayon, di ba? Gusto kong i-celebrate yung isa sa pinakamalagang araw sa buhay ko. Yung araw na naging tayo. Cheesy mo, grabe. Pero mahal mo ko. Maliligo na nga. Sagot ni Lucky, pero hindi napigilan ang sariling yakapin siya ng mahigpit at halikan siya sa pisngi. Habang papunta siya sa banyo, narinig niya si Ralph na sumisigaw. There's something nice, ha, Miss Temptation? You too, Mr. Self-Control. Nasa loob na ngayon ng isang restaurant ang dalawa. Sobrang romantic ng place. Nagtataka si Lucky kung bakit walang tao. Wala namang sinabi sa kanya si Ralph na pinareserve ito ang restaurant. Habang nag-uusap sila at nagtatawanan, pumasok si Izzy lang mag-isa. Napatingin ito sa paligid at tumako ang mga mata nito kay Lucky. Biglang nanigas din ang panga ni Ralph nang makitang may pumasok sa restaurant na pinareserve niya. At ang kinagagalit niya pa, ang exito ni Lucky. From charming to cold in 2 seconds, ang naging expression ni Ralph. Napansin ni Lucky ang pagbabago ng expression ni Ralph, pero hindi na siya nakapagsalita pa nang lumapit si Ezekiel. Pwede ba kita makausap, Lucky? Sandali lang. Tumingin muna si Lucky kay Ralph na tumangon na lamang pero malamig ang tingin. Sige. Habang papalayo ang dalawa, hindi na nakapagpigil si Ralph. Tinawag niyang isang waitress. Excuse me, why is there an outsider here? I reserved the entire restaurant tonight. Sir, kala po namin kasama niyo siya. Sinabi niyo po kasi... Well, he's not. Next time, do your job. Muling naupo si Ralph pero hindi siya mapakali. Tinitigan niya ang wine glass pero hindi siya makainom. Nakatingin lang siya sa direksyon ni Lucky at Ezekiel habang pinipigilan ng sariling sumugod. Alam kong mali ang ginawa ko. Hindi ko akalaing mawawala ka ng tuluyan. At hindi ko rin akalaing ganyan ka na ngayon. Natitiis mo na ako. Hindi mo ako nawala. Ikaw ang bumitaw. At ngayon, at anong pilit mo, hindi mo na ako maaabot. At anong natitiis? May lakas ang loob ka pang sabihin yan? Pagkatapos ng mga ginawa mo? Nagbago ka na nga. Dapat lang. Hindi ako pwedeng manatiling yung babaeng pinaglalaroan mo habang pinoprotektahan ng mga nanira sa akin. Halata namang nasaktan si Ezekiel dahil sa sinabi ng dalaga. Pwede pa ba? Kahit isang chance? Pwede bang simulan ulit? Para ano? Para paglaruan ulit ako? Tapos pag nakuha mo na yung gusto mo sa akin, iiwan mo na ako at maghahanap ng iba?
Hell no. Hindi na ako babalik sa'yo kahit kailan. Bigla na lang natahimik si Ezekiel. Tinapik siya ni Lucky sa balikat at bumalik niya ang dalaga sa table ng dalawa ni Ralph. Pagbalik niya sa mesa, nakita niyang hindi siya tinitingnan ni Ralph. Nakasandal lang ito sa upuan, ang mga braso naka-cross at diretsyong nakatingin sa bintana. Ralph? Walang sagot. Hindi man lang ito lumingon. Kita sa gilid ng mukha nito ang galit at selos sa tinatago. Kaya lumapit si Lucky sa likod ni Ralph at niyakap ito sa leeg habang nakaupo siya. Sorry. Wala pa rin tugon kaya mas nilapit ni Lucky ang katawan niya at walang pakialam sa mga waitress. Kumandong siya kay Ralph, hinawakan ng panga nito para mapaharap sa kanya. Look at me. Doon ang bahagyang gumalaw ang mata ni Ralph at napabuntong hininga. You're unbelievable. I'm hard again. Huminga ng malalim si Ralph at tumingin kay Lucky ng matagal. Don't ever make me watch that again. Oo na po. Ganyan ka pala magselos? Napapa-English. Of course I'm jealous. Ang girlfriend ko kausap yung ex niya. Ako lang dapat Ngumiti si Lucky, tumango, at hinawakan ng kamay ni Ralph sa ibabaw ng mesa. Doon na siya muling ngumiti ng buo. Sweet na ulit si Ralph, pero halatang kinaan talaga ito ng selos kanina. Nagulat si Lucky nang biglang tumugtog ang soft version ng Can't Help Falling in Love. Napangiti siya. Bumukas ang isang pinto sa gilid ng restaurant, isa-isang nagsilabasan ng mga kakilala nila. Ilang katrabaho, si Reyna, at ang matagal ng kaibigan ni Ralph. Lahat ay mahawak na puting bulaklak at may ngiting abot tenga. Wait, what's happening? Paglingon niya kay Ralph, wala na ito sa kanyang tabi. Nagulat na lang si Lucky nang makitang nakaluhod si Ralph, hawak ang isang singsing. I thought I was going to propose at the end of the dinner. But after everything tonight, I realized there's no perfect timing. There's just you. And I don't want to waste another second without asking. Ralph! Lucky, will you marry me? Ralph, ang tagal ko na talagang hinihintay ito. Pero di ko akalain na ganito. Ganito kabalis. Oo. I'll marry you. Biglang nagpalakpakan ng mga tao sa paligid. Si Reyna, ang mga kaibigan nila, pati ang mga katrabaho, napangiti at may mga ngiti sa labi. Masayang tubayo naman si Ralph at niyakap si Lucky ng mahigpit. Thank you, love. Hindi kita bibiguin. Pangako. Alam ko yun, kasi ikaw lang yung gusto ko makasama habang buhay. Finally! Ang ganda ng surprise! Sabi ko na nga sila na talaga. Masayang sigaw ni Reyna. Congrats guys! We're so happy for you. Sambit ng isang lalaking katrabaho ni Ralph. Nagkatingin na si Lucky at Ralph, purong ngiti at luha ng kaligayahan. Ang romantic music ay patuloy na tumutugtog. Pero para sa kanila, tila tumigil ang oras. Ilang linggo na simula nang mag-propose si Ralph at ikakasal agad sila after 5 months. Nagpa-reserve si Lucky ng spot para sa isang maliit na reunion kuno. Inimbitahan ni si Maxine at si Ezekiel ng sabay. Walang alam ang dalawa na andoon din si Reyna, nakaupo sa malapit na table, parang customer lang. May dala itong hidden cam. Gusto ko lang kayong i-congratulate, Maxine. Narinig ko, buntis ka pala. 3 months, diba? Wow, akala ko hindi mo na kami papansinin. Pero, thanks. Oo, 3 months na. Baby namin ni Ezekiel. Sa wakas, pamilya na kami. Sorry pala nung nakaraan. Ginulo pa kita. May kinuha si Lucky mula sa bag. Isang envelope. Inabot niya ito kay Ezekiel. Basahin mo. Yan ang resulta ng private investigation at isang medical record. Galing sa ospital, kung saan unang nagpa-check up si Maxine. Lucky, anong ginagawa mo? Ayoko sana, pero dapat may nakakaalam ng totoo. Binasa ni Ezekiel ang dokumento. Nakasulat doon ang exact date of conception at naka-attach ang CCTV photo mula sa isang private resort. Si Maxine at ibang lalaki. Walang mukha ang lalaki,
pero may tato sa braso na hindi kay Ezekiel. Kasama din ang text conversation ni Maxine sa lalaking yun. Kuha mula sa recovered phone ni Maxine na pinaayos ni Lucky sa Germany bago pa siya bumalik. Anong ibig sabihin nito, Maxine? Hindi akong ama? Hindi ko alam. Lasing ako noon. Akala ko ikaw. Walang bahong hindi lumalabas. At kahit pa kapatid kita, deserve mo ang lahat ng yan. Babush! Umalis si Lucky, naiwan si Maxine na umiiyak at sinisigaw ni Ezekiel. At ang pinakamalupit na bahagi ng paghihiganti, wala siyang sinabi na hindi totoo. Nabasa ko yung message ni Rina. Tapos ng paghihiganti? Tanong ni Ralph pagka-uwi niya ng kondo nito. Oo, ayoko maghiganti ng bongga. Na to the point na alilaan ko sila. Pamilya ko pa rin sila. Gusto ko lang na matikpan nila ang mga ginawa nila sa akin. At kahit sinaktan ka nila, hindi mo pa rin sila kanilimutang padala ng invitation para sa kasal sa ating dalawa. Gusto ko makita nila kung sino na ako. Hindi bilang paghihiganti. Gusto ko malaman nilang masaya na ako. Nawala na sila sa puso ko bilang pasakit. Makalipas ang 5 buwan, dumating na ang araw ng pinakahihintay ni Ralph at Lucky. Ang araw ng kasal nila. Ang araw na maging memorable sa kanilang dalawa. Inimbitahan ni Lucky ang kanyang buong pamilya. Dumalo si Elizabeth, si Caleb, at kahit si Maxine na tahimik lang sa gilid, halitang hindi komportable. Nandun din si Ezekiel, pilit ang ngiti. Emosyonal na naglalakad si Lucky papalapit kay Ralph. Nang makalapit, ay nagsalita na ang pare. Minuto lang nakalipas, naghalikan ng dalawa. Nang banggitin ng pare ang "You may now kiss your bride." Nang matapos ang kasal, lumapit ang ina ni Lucky sa kanya. Anak, salamat sa pag-imbita. Hindi mo alam kung gaano ako nahihiya sa'yo. Sa lahat ng ginawa ko, hindi ko deserve na mapabilang pa sa mga special mong sandali. Pero pamilya pa rin po kayo. At kahit masakit, bahagi pa rin po kayo ng buhay ko. Nagkamali ako. Pinabayaan kita. Sinaktan pa kita sa pinakamasakit na paraan. Patawad, anak. Hindi ko nakita noon kung gaano kakalaga. Natanggap ko na, Ma. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Pero salamat sa pag-amin. Ate, nakayuko si Maxine at halos hindi na makatingin ng diretso kay Lucky. Alam kong wala na akong karapatang humarap sa'yo. Pero gusto ko lang sabihin, pinatawad ko na si Ezekiel. Ha? Alam namin hindi mo na kami mapapatawad. At tanggap namin yun. Pero gusto ko lang malaman mo, may dahilan din kung bakit kami nagkaayos. Nabalitaan namin na namatay na yung tunay na ama ng batang to. At kahit mali lahat, pinili ni Ezekiel na manatili para kahit papano may amang anak ko. Kung yan ang desisyon nyo, sana nga magbago na kayo. Be a good parents. I don't want to compete anymore, ate. Tanggap ko nang hindi kita malalamangan. Sorry again, ate, for everything we did. Sana bumalik ka na sa amin. Gusto namin bumawi sa'yo. Mapapatawad ko kayo. Hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko. Pero hindi ibig sabihin ay babalik tayo sa dati. Maayos ang buhay ko ngayon. And I'm happy now. Sa malayo, nakatingin si Ralph kay Maxine at Lucky na magayakap. Masaya siya para dito dahil kitang-kita talaga sa mukha ni Lucky ang saya. Hawak ang sinking sa bulsa, biglang lumapit si Caleb at tinapik ang balikat ni Ralph. Alam mo, Kuya Ralph, simula nung dumating ka sa buhay ng kapatid ko, parang doon lang talaga siya naging totoo sa sarili niya. She felt the true love that we were never able to give her. Di alam kong deserve niya. Thank you for saying that. Pero to be honest, si Lucky talaga yung nagbago para sa sarili niya. Ako, nandito lang para supportan siya. She did all the hard work. She just needed someone to remind her na she's worth loving. Madaling araw na, dahan-dahang dumilat si Lucky habang ramdam pa rin ang init ng mga bisig ni Ralph na nakayakap sa kanya mula sa likuran. Suot lang niya ang kumot ng bahagyang nakababa sa balikat at kitang makakapal na bakas ng gabi ng pag-ibig sa katawan nila. Napangiti siya habang naaalala ang mga nangyari kagabi. Pero bago pa siya tuluyang makabangon, naramdaman niyang marang halik sa batok niya. Good morning, Mrs. Montemayor.
Sambit ni Ralph gamit ang pausitong boses. Good morning. Akala ko tulog ka pa. Hindi ako makatulog kung may ganito ko kagandang katabi. Round 2? Tumawa si Lucky pero may kilig sa boses. Grabe ka. Hindi ka pa mapagod. Pagod? Hindi ko na alam kung paano tumigil eh. Dumapa ito sa ibabaw ni Lucky habang ang mga halik ay muling gumapang pababa. Marahang tinanggal ang kumot at muling nilasap ang bawat pulgada ng katawan ng asawa. Parang gusto niyang ipaalala sa kanya kung gaano siya kamahal at kung gaano siya kaswerte. Sa bawat galaw, sa bawat sulyap, damang-dama nila ang pagsisalo ng kanilang katawan at ng kanilang pagmamahalan. Makalipas ang segundo, minuto, araw, linggo, buwan at taon, binayaan sila ng anak, dulot ng kanilang pagmamahalang walang hanggan. May picnic blanket sa damuhan, may mga bulaklak sa paligid, at isang maliit na mesa na puno ng juice, cookies, at mga laruan ng bata. Sa isang crib na nasa tabi, naroon si Leah, ang 6 months baby girl ni Lucky at Ralph. Nakaupo si Lucky habang nilalaro ang anak. Grabe naman ang baby ko na yan. Kakasilang lang pero grabe na akong tumitig. Manis sa akin. Ako rin yatang minana nito, no? Yung scare stare. Signature look ko yun, di ba? Tumawa si Lucky. Maya-maya pa, dumating sina Elizabeth, Maxine, Caleb, at ang anak ni Maxine na si Gio na magdadalawang taon na. Pasalubong ko kay Leia, ate. So cute ang pamangkin ko. Salubong ng sambit ni Caleb sa pamangkin. Sunod lumapit si Elizabeth sa apo. Pwede bang mahawakan ng apo ko? Oo naman, dahan-dahan lang ma. Ang ganda-ganda mo. Salamat anak, at pinayagan mo akong makita siya. At salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Wala na sa akin yun ma. Mas mahalaga sa akin ngayon. Tahimik at buong pamilya ko. Sis, magkamukhang anak natin. Parang mini-me nating dalawa. Saad naman ni Maxine. Ayos lang, at least cute. Mas okay na ngayon, di ba? Lumapit din si Ezekiel at nag-hi kay Lucky. Tumangon lang si Lucky bilang pagbati. Late ako, but at least may dala akong cake. Sigaw ni Reyna na may dalang cake. Lumapit si Ralph at niyakap ang kapatid. Ang ama't ina ni Ralph ay dumating din at binati ang lahat. Pinilit ni Lucky makipag-usap na ulit kay Ralph sa mga magulang nito. Dahil tuwing napapatingin siya sa binata, na puno ng pangungulila sa mga magulang, ay naaawa siya dito. Mabuti na lamang at agad sumang-ayon sa kanya. Napuno ng tawanan, kwentuhan ng paligid, at kasiyahang walang kapantay. I love you, my love. I love you too, Mr. Siloso. Bulong din ni Lucky at tumawa ng mahina. Siloso man ang kanyang asawa, pero wala na siyang ibang lalaking mahihiling pabuko dito. Niyakap nila para si Leia at hinalikan ang pisngi ng anak. Kitang-kita sa mga mata nilang pagmamahalan na hindi kayang sirain na kung sino man. Dito na nga po nagtatapos ang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kayong salamat!